one radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radyo Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radyo Natin, Your favorite radio. your radio. Radyo Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radyo Natin, Your favorite radio. Radyo Natin. Manila Broadcasting Company. The country's friendly station, Radyo Natin. Kami diri sa Midsayap, Gapamati, sa Boses ng Kabataan, Radyo Natin FM, Cotabato City. Saya sa para Maguindanao, makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radyo Natin Cotabato City. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. ZXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City. Oras po natin sa buong Kapalawan. It's now 8 minutes after 10 in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Samuro. Magandang umaga po all over Cotabato City at Central Mindanao na naabot po ng aming stasyon. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Araw naman po ng linggo kung saan ang programang inaabangan ng bawat kabataan. Welcome po sa nag-isang youth-oriented radyo show ng Cotabato City at ng buong Maguindanao. Ito po ang Boses ng Kabataan. Kasama po ninyo ang lingkod ng kabataan. Ako po si DJ Harry, your sweetest DJ in the city. Magsasama po tayo hanggang alas 11 ng umaga. And we are very blessed this Sunday morning dahil kasama po natin ang pride ng Bangsamoro. You know,
Pride ng Bangsamoro, pride ng Pamantasang Mindanao, isa siya sa pride because actually on the last March 2026 licensure examination for teachers under MSU system, meron tayong 45 top-notchers. Ang dami, no? So 45 top-notchers mula po sa MSU system, Mindanao State University. At ang ating pong bisita ngayon ay isa sa mga top-notcher na yon mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Under secondary level, siya po ay nag-top 5. Imagine, top 5 with an average of 94.20% under secondary level. Let's all welcome our visitor this morning by Pamela Pingyaman Mayasa. Assalamualaikum bay at bumati ka sa ating listeners. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa ating lahat. At sana po ay maayos po kayo ngayon sa inyong mga tahanan or kung nasaan man po kayo ngayon. Ayan, at pambugad na bilang lamang po yan. Ha? So maya-maya meron tayong alamin sa kanya. So unang-una, actually excited na kaming makita ka. Nung paglabas pa lang ng result, ay talagang gusto na naming makausap ka. Pero alam namin na sobrang busy at very overwhelmed pa yon. Pero at least pinagbigyan mo kami ngayong araw. So, unang-una, congratulations sa'yo. So, ano yung unang naging reaction mo nung paglabas ng resulta ng exam? Of course, obvious naman po, maiiyak po kayo kahit sino naman po pag nakita ninyo yung pangalan ninyo na nasa list of top-notchers ay for sure kung nasa shoes niyo po ako ay you will burst into tears out of happiness kasi magba-flashback lahat yung mga pinagdaanan niyo nung review days. Tapos nung lumabas po yung result ay feeling blessed po ako dahil sa dami po ng sumubok, sa dami po ng nangarap ay isa po ako sa pinalad na makapasok sa top-notcher. Napaka-blessed po overall. Yes, alhamdulillah, no? Dahil bihira lang maging top-notcher. Pero during the time ng pag-exam, in-expect mo ba na magiging bahagi ka ng top-notcher? Or yung wala lang, makapasa lang ako? Kasi yun yung iba makapasa ako. Pero yung iba, hindi, magta-top 1 ako. Pero ikaw, ano yung expectation mo during review pa lang at saka exam na? Okay, so may 2 case po ako doon. During the review days, it was intentional na po na magta-top, na mag-i-aim po ako mag-top since isa po akong may Latin honor po ako and in-expect din po ako ng school namin. So grabe din po yung preparation ko noon. But it was during the board exam day na mismo na medyo nag 50-50 na yung feeling ko dahil sa hindi inasahang pangyayari ay hindi po naging maganda ang kondisyon ko sa araw na iyon. And yun po yung parang naka-affect po sa akin sa pagsagot ko. Instead na prepared ako nung araw na yon, yung sarili ko naman po yung hindi prepared. So but still I was still hoping na sana lalabas yung pangalan ko with all the list of top-notchers. Hindi pa rin po ako nag-stop mag-pray, hoping na may miracle and may mercy, and yes, the prayers saved me. Ayun, so sa lagay na yun, talagang not feeling well ka pa. Yes, So nag-worry ka pero alhamdulillah dahil maganda rin ang kinalabasan. And did you review, of course? O nag-review ka ba personally o merong review center? I did my self-review habang hinihintay ko po yung formal review namin. Right after ng graduation namin ay nag-start na po ako mag-early review because ayoko po sana na pumunta ako sa review center nang wala po akong bala. So as much as possible, gusto ko po sana na I will arrive prepared than starting zero. Then while nag-start naman po yung formal review namin, hindi pa rin po ako nag-stop mag-grind every day. Yes po. Ayun. So, very good kasi nga back-to-back is self-review tapos meron talagang review center. Yes po. So, anong klaseng review daw yung ginagawa ng isang top-notcher? Kasi minsan yung iba ay simpleng review lang kasi nga nakapokus sila sa review center. So, pag sa bahay na, sabi niya, relax lang ako. Pero sa iyo, anong klaseng review ang pwede mong ma-share sa amin na para talagang tatak sa ulo ng ating mga examinee?
na hindi daw nila makalimutan during exam. Kasi minsan yung iba, gaya ng sabi natin, nakausap natin kanina, matamad daw siya mag-review or mag-study. So, ano yung mga strategy na pwede mong ma-share sa? Okay, so first, yung pag-start po ng early pag-review, napakalaking bagay po yon dahil magiging advantage po yon if ever you are aiming to top. Next is know your learning style dahil when you know your learning style, your learning preferences, mama-maximize niyo po yung mga kailangan yung information na ma-absorb. Dahil sobrang dami po noon, so kailangan gumawa po kayo ng paraan, maghanap po kayo ng mga learning techniques na mag-work best for you, be consistent with it and improve it every time. So sa akin naman po, after my 4 hours review session sa aming review center, I did self-review pagdating sa bahay. In fact, nag-solo living po ako para ma-sure talaga na makafocus ako. So, everyday po yon, ganun po yung routine ko. So, para sa akin, wala akong gustong sayangin na oras kasi isang beses ko lang po gustong mag-take ng word exam for LEPT and hoping na sana yung top-notch po talaga yung makuha. Ayun. So, talagang kailangan mag-focus ka, no? Yes po. Kasi nga, para tumatak sa'yo kung ano yung mga bawat binabasa na review mo. Kasi minsan, kung hindi ka nakafocus, nagre-review ka, tapos yung iba, nagka-Facebook naman, di ba? So, meron akong isang nakausap na isang top-notcher din ng, sa criminologist naman siya nag-top. Ang ginawa daw niya, close lahat ng account niya, wala akong Facebook. Sabi niya, kuya, wala akong, tinatawagan lang daw siya ng nanay niya pag importante. But lahat daw ng account niya close. At the end of the exam, naging top 1 siya ng criminologist. Lalaki yun siya, si Abbas. So, kanya-kanyang strategy. Yung sa'yo, yes, on focus. That's good. Talagang focus ka lang. Kasi nga kapag nag-study ka tapos iba yung iniisip mo, talagang medyo madidistract ka. Di ba? That yung sa case mo, kasi nga sabi mo, para sa kalaman ng lahat, si Bay Pamela po ay nag-graduate as magna cum laude. Ayun, ng MSU Maguindanao, secondary level, major in science. Di ba? So, saan part ka daw doon na nahirapan? Ilang level ba may ang exam? Merong 3 areas po. 3 areas. Areas. So, general education, professional education, and yung specialization mo, which in our case ay science po. Sa area po ako na pinakanahirapan ay yung professional education. In fact, to share with you, my goal talaga, my initial goal was to have fewer than 10 items sana na hindi ko sure na sagot. But then eventually, hindi lang more than 10 yung hindi ko sure na sagot. Umabot po sa 40 plus po yung hindi ko sure na sagot. Dahil I really counted it just to make sure kung meron ba talaga akong standing sa pagiging top-notcher. And when nabilang ko nga po na 40 plus na po yun, na-overwhelmed na po ako dahil feeling ko sobrang layo na sa initial goal ko. Ay, alhamdulillah. So, ibig sabihin, na-count mo nun, no? Yung Yes, ilan sir. yung mali mo. Nagtali po talaga ako every area. Okay. Tapos, naubos mo yung oras o talagang binalikan mo pa yung mga Okay, so hindi ka sigurado? for the first two areas, kahit na natapos ko na po yung pagsagot po, I never passed it po until hindi po magsabi yung proctor namin na isasubmit na because my purpose for that is binabalikan ko po yung mga items na hindi po ako sure para pagbalik ko sa bahay, I will search for it. Tapos, nang ma-search, sayang, ito pala yung sagot. Di ba may Yes, mga ganun? tapos pag lumabas naman na mali pala yung options ko, iyak dahil frustrated sa sagot. And at the same time kasi ay nilagnat din po ako nung araw na yon kaya naka-affect din po yun sa pagsagot ko. Ayun, sa lagay na yun, nilagnat pa siya nung araw na yon. Tapos, naka-affect sa sagot niya. Tapos, nag-top 5 pa siya. Di ba? So, yung score mo kasi is 94.20. So, kung ikukumpara natin doon sa top 1 is 95.90. Konting-konti na lang. Yung biraya, no? So, parang konting push na lang. So, from 94, 6 points or 6 something. Items. Yun nga rin po yung siguro kung hindi lang po ako nagkasakit nung araw na yon, maybe I could do more than that kasi aminado po ako na hindi ko na po nagawa talaga yung best ko nung araw na yon. But still, alhamdulillah, kasi yung pagiging top 5, more than enough na yon. Ayun, yes. Kasi nga pasok na pasok sa mga, so top 10 nga, pasok top 9. How much Tapos more? how much more? Nag top 5
Tapos sabay pa talaga kayo ni Lauban. Yes, Loban is my classmate ever since we were in elementary. And in fact, amazing thing is that she is also my friend, circles of friends. Okay. Yes po. So science major din siya. Yes po. Mashallah. So grabing pride po ng MSU Maguindanao sa inyo. Alam mo ba yung reaction namin nang makita, uy, nag-top 5 ang MSU. So hindi na yun paliwanag yung saya. Siguro how much more yung parents, no? Ano kaya yung reaction ni parents during na marinig yung ganun? Yung Result. first ko po na hinahanap yung mother ko kaso hindi ko mahanap kasi nasa labas. So I told my father, and yung father ko naman po kasi very chill na tao. So, in fact, yung gusto lang po kasi nila kahit makapasa lang po ng board exam, yun lang po yung gusto nilang hilingin sa akin. But I told them that I didn't just pass, I even topped. Tapos yung mother ko po, yun po yung umiyak. Mashallah. Kasi nga sobrang proud because yun na, yung pangarap lang na at least makapasa ka. Tapos parang nadoble yung expectation. At least makapasa ka lang anak. Tapos ngayon nag-top ka pa. So nadoble yung expectation nila. So sino ba naman ang hindi matutuwa? Buong community natutuwa. Buong Dato din natutuwa. Buong MSU. So yung parents pa kaya. So in this case na nagtatop ka, so may mga nag-offer na ba sa'yo? Na something like a school, offices, not to mention the name of the school or may nag-offer na ba so far? Kasi ganun daw kapag top notcher, ang daming nag-offer, nagte-text. Meron na pong unang nag-offer na school. So right now, pinaprocess pa po namin yung sa pag-apply. Tapos meron din pong another agency na nag-apply if ever hindi ko po ipupursue yung teaching. Sa administrative po ako. But right now, I'm still processing yung mga documents while hinihintay po yung call nila. Ayan. So, maganda dahil kapag ganito, doble yung opportunity sa inyo. Yung magna cum laude ka, it's an opportunity talagang kukunin ka ng opisina. Plus, nag-top ka pa, talagang pag-aagawan ka na ng opisina. Oras pa natin, 21 minutes after 10 in the morning. At ang oras na ito itid sa inyo ng Virginia Food Incorporated. Basta Hotdog Virginia. Magbabalik po kami after this very short break. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside, and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas, ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed on Philippine Professional Regulation Commission, located at Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangacc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic.
Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Kami diri sa Midsayap Gapamati sa Boses ng Kabataan Radyo Natin FM Cotabato City. Saya sa para Maguindanao na ba makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radyo Natin Cotabato City. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. VXTZ 95.9, Radyo Natin FM Cotabato City. We're back. Oras po natin, it's 25 minutes after 10 in the morning. And this time check is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Ayan. Binabati po natin, bago natin balikan ang ating bisita, binabati po natin lahat po ng kabataang nakatutok sa atin ngayon all over Central Mindanao at maging dito man sa Cotabato City. Sa lahat po ng SK Chairman nakikinig, nanonood sa atin ngayon, sa ating mga youth advocate, sa lahat po ng ating mga youth achiever na talagang nakatutok din sa atin. Dahil ito po ang ating programang The One and Only Boses ng Kabataan, kung saan pinapakinggan po lahat po ng hinaing ng kabataan at nagbibigay pugay sa bawat karangalan ng ating mga kabataan. Ayun o. Kaya kung meron kayo diyang pwedeng i-share sa amin, pwede po yan. You can also follow our page, Boses ng Kabataan sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato, o ang aming page po na Radyo Natin FM DXTC 95.9 Cotabato City. Ayan. Live na live po tayong napapanood dyan. At napapakinggan po tayo all over Cotabato City and all over province of Maguindanao del Norte, del Sur, and Lanao del Sur. At sa Marawi po. Maraming salamat po sa nakatune in din sa amin dyan. Binabati po natin ang listeners din po natin dyan sa may Municipality of Talayan, sa lahat po ng Mintimbang family na nakikinig din po sa atin. Maraming salamat po. And of course, sa lahat po ng ating mga listeners dyan sa may Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, especially sa estudyante po ng MSU Maguindanao na nakatutok din sa atin ngayon. Thank you so much, guys. 27 minutes after 10 in the morning para po sa ating mga listeners na kakabukas lang ng kanilang radyo, kaka-open lang po ng kanilang Facebook. Ang aming pong bisita ngayong umaga ay ang isa sa mga top 5 ng licensure exam for teachers this March 2026 for the secondary level. From Mindanao State University, Maguindanao, si Bay Pamela Pingyaman Mayasa. Ayan, balikan natin si Madam sa ating second set ng ating programa. So, Ma'am Pamela, nung panahon ng bata ka pa ba, tanong nila, honor student ka na ba? Kasi nga nakita nila na nag-magna cum laude. So, bata ka pa lang ba? Honor student ka na daw ba? Yes po. Since elementary, ay academic achiever na po ako. Pero nung elementary ako ay hindi po ako consistent. May mga time na wala po ako sa rank. Tapos yung mga rank ko po noon, naglalaro lang po sa 8, 9, or 10.
Then, nagsimula na lang pong naging consistent nung nasa high school na po ako hanggang sa makagraduate na po ako sa college. Pero gusto ko lang din po linawin na despite my academic achievements ay hindi po ako super talino pero super sipag ko po. I rely on extra effort. Tapos yun po, I think yung naging advantage ko dahil napakasipag ko po talaga. Ayun, so sa sipag pala, no? Kasi may kasabihan na daig ng masipag ang matalino. May mga Yes po, ganon. sir. Kasi nga kahit gano'n ka katalino, kung hindi ka ganon kasipag, minsan may kulang. Di ba? Pero kapag pinaghalong talino at sipag yan, uy, package ang batang ito. So, sa mga ganong klaseng sitwasyon daw, as in sa bata ka pa lang, honor student na kahit hindi consistent, sino daw ang inspirasyon mo sa pag-aaral? I mean, sa pag-aaral. Aside from the family po, since hindi rin po kami super yaman talaga or wala masyado kaming kaya. Aside from that, I feel like nung bata ako, wala po akong anything else na parang nag-excel ako. So, I see education as something na I could invest my effort and my time and maybe doon po ako mag-excel. So, ginalingan ko po doon para kahit papano ay meron po akong may ipagmamalaki po sa aking sarili. Ayan. At talagang nagbunga naman Okay. yung galing na yon dahil kitang-kita po natin ang resulta. At matanong lang din namin kasi nga yung sa course mo is sa Bachelor of Secondary Major in Science. Bakit science daw? Ang hirap daw ng science? Parang mathematics lang. Bakit science yung napili mo? Okay, bakit science po? Dahil galing po ako sa STEM strand nung Ah, nasa yun. senior high school ako. So, yung kinonsider ko po is yung anything na pwedeng may kahit papano background ako. So, when I chose a science major, I chose it because kahit papano ay meron na po akong background about a little bit about sa different science disciplines. Okay. So, ibig sabihin, napamahal ka na dun sa science, no? Kasi nga Opo. sa senior high pa lang, yung STEM, yung sabi mo, no? Opo. O yun. Kasi nga, dun ba lang sa senior high, dun na dinidevelop ng ating mga teacher, yung ating mga estudyante, kung ano talaga yung gusto nilang maging. Pero in a case, meron naman sigurong pwedeng, halimbawa kung STEM or STEM ka na pwede ka mag-proceed sa iba, no? Pwede naman? Yes, Or pwede talagang, po. Meron din pong galing sa UMS tapos nag-proceed po sa science major gaya ng Oo. kaklase ko po. Pwede naman. So, at least malay mo kasi nga after mo ng senior high, tapos saka ka pa naka-decide, gusto ko pala ng ganito, di ba? Pwede May naman mga ganun po. case. Pero merong case naman na halimbawa kung yun talagang natapos mo sa senior high, talagang, gusto kong i-pursue talaga ito. Kasi nga, na-enhance ka na sa ganun klaseng skills. That's good. So, sa specialization ng science, saan yung pinakamahirap daw na subject? Meron po kaming different disciplines gaya ng sa earth science, chemistry, biology, and physics. So yung pinakamahirap po sa akin that time was chemistry and physics. Physics. So sa chemistry, sobrang hirap po noon dahil inaaral po namin yung sa periodic table, sa mga chemicals, tapos naglalaboratory din po kami. In fact, nahirapan po ako sa chemistry dahil nakakuha din po kami ng INC. Ay. Yes po, buong section namin yung nakakuha ng INC. Sa laboratory po yun siya. Aside from the chemistry ay physics dahil magsusolve po kami. So, paminsan, nahihirapan din po sa mga calculations pero every time na feeling ko mahina ako sa part ng solving na ito, kapag umuwi po ako sa bahay ay naghanap pa po ako ng additional na source ko para mas maging magaling ako sa solving, and at the same time ay nag-a-advance study din po ako para smooth sailing po kapag inaral ko po yun yung topic na yun. Ayun. So at least gumagawa ka ng hakbang. That's good. Kasi nga at least kung saan ka nahirapan, gumagawa ka ng hakbang, paano mo ma-come up yung ganung klaseng challenges halimbawa sa subject, no? Very good yung ganung klaseng style, strategy na halimbawa, nahirapan ako sa ganito. So, mahanap ka ng ibang resources just to cope up yung
Yes po. Very good yun, no? That's good. At least, umahanap ka ng ibang paraan. Kasi yung iba na nakarely lang sa lecture ni teacher. Sorry, yung iba, di naman siguro lahat. Pero may mga iba na nakarely sa lecture ni teacher kapag wala siyang, wala ba kami naintindihan? Kasi hindi ka nag-research ng iba, di ba? So, dapat wag ka sa dami ng ating resources ngayon. Yung during our time, library lang ang aming natitirang resources. Kayo ngayon, na mga Gen Z, ang dami. Nandiyan yung Google, AI, at kahit anong itanong mo dyan, masasagot yan. So, in your case, sa pagpasok po ng AI, nagamit niyo ba siya o paano? Nagamit na po namin siya in later years before kami gumraduate. So, naabutan namin siya and personally, na-experience ko din na napaka-helpful niya kung gagamitin natin siya in a good way sa pag-aaral, for creativity, para ma-enhance ang ating critical thinking din. So, kung gusto nating mag-improve, pwede natin siyang magamit. But we have to put limitations din kasi may mga students na nagre-rely na sila sa AI to the point na kapag wala ng AI, ay parang wala na rin po silang alam or isasagot. Tama. So, dapat alam natin yung ating limitasyon. Opo. So, yes, you can use AI, but definitely, you have to know your limitation, your boundaries na hanggang dito na ako. Kasi nga, pag tanungin ka, halimbawa kung wala kang hawak na cellphone, sa tingin mo, kaya mo bang sagutin yun? Kung talagang napag-isipan mo na, sarili mo yun, masasagot mo. Pero kung nag-rely ka talaga sa AI, kapag tanungin ka na mag-isa ka lang, wala kong phone, di ko lang magsasagot ko. Di ba makaya sa part na ganun? So, again, gawin nyo lang siyang bahagi ng inyong pag-aaral ng AI, dahil tamang sabi ni Bai, so that could be very big help para mag-explore kayo ng mga new ideas sa ganyan klaseng AI. Oras pa natin, 10:35 na po ng umaga. At ang oras na ito ay atid sa inyo ng Virginia Food Incorporated Basta Hotdog, Virginia. Magbabalik po kami after this another short break. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours!
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Kami diri sa Midsaya at Gapamati sa Boses ng Kabataan Radyo Natin FM Cotabato City. Saya sa para Maguindanao na ba makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radyo Natin Cotabato City. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Oras pa natin 10:40 na po ng umaga. Nasa final round na po tayo ng ating programa. Nasa final episode na po. Ito pa rin po ang nag-iisang youth-oriented teleradyo show sa Cotabato City. Ito po ang Boses ng Kabataan. Ako pa rin po ang inyong lingkod ng kabataan. Ako po si DJ Harris, your sweetest DJ in the city. Bago ko balikan ang ating bisita, binabati ko po muna yung mga nag-comment po sa ating live. Hello to Umo Atay ni Gampong. Assalamualaikum Kuya DJ. Mapiamod to watching from Baguados, Cotabato. Maraming salamat sa lahat po ng taga-Bagua na ikinig sa atin ngayon. And hello to Sambay Adam. Hello Kuya Idol. Salam sa inyo dyan. Kuya, long time no see. Ayan. Sa ating live stream. Yes, I miss you. Watching from Almonte Extension, Purok Bualan, Poblacion 2, Cotabato City. Thank you and God bless you. Maraming salamat, Sambay. At sa lahat po ng taga Purok Bualan dyan po sa may Almonte Extension. Magandang morning po sa inyong lahat. Ayan. At sa lahat po na nakatutok sa atin ngayon dyan sa may Mother Kabuntalan. Magandang morning din po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayang isa-isay ng inyong pangalan. Basta maraming salamat po sa inyong pakikinig sa lahat po ng Sumagka family na ikinig po sa atin ngayon. Ayan. 10:42 na po ng ating ang oras po natin ngayong umaga. At ang oras na ito ay sa inyo ng Virginia Food Incorporated. At balikan po natin ang ating bisita para po dun sa ating mga late tuners. Kakabukas lang po ng kanilang radyo. Kaka-open lang din ng kanilang Facebook. Ang aming pong bisita ngayong umaga ay ang isa sa top 5 ng MSU Maguindanao. Mula sa kalalabas lang na licensure examination ng teachers last March 2026, si Bay Pamela Pingyaman Mayasa. Ayan, ayun o. Sa final round na tayo, Bay, ng ating programa. And siguro bilang panghuli, as a new top 5 ng March 2026 SLAT exam, ano sa tingin mo ngayon ang pinaka-challenging sa ating DepEd na sa Pilipinas? Kasi nga bilang isang bagong lisensyadong guro,
siguro nakikita niyo na ano yung pinaka-problema or challenges sa ating DepEd Philippines. Sa tingin ko po, in my perspective naman po, pero I hope na hindi nyo rin po siya aanuhin sa ano niyo. Sa akin lang po itong pananaw is yung grading system, kasi napapansin natin ngayon ay sobrang dami ng mga honor students, yet kapag pina-assessment sila sa mga national achievement test ay bumabagsak sila. So I think maybe stick sa or fix the transmutation or grading system, kasi masyadong mataas yung grade nila, pero kapag challenge naman sila ay hindi naman nila napoprove. So maybe we should recognize more those who really worked hard. Sa case din kasi namin ay naabutan namin yon na kung sino talaga yung pinaka masipag, yun yung nare-recognize. But now, hindi ko rin naman po binabaliwala yung effort ng lahat ng mga students natin. So maybe ay pag-isipan ng mabuti yung sa grading system at para makaproduce po tayo ng mga students na competent sa not only sa academic but also sa real life. Yes. So, sa grading system, yes, isa rin yun sa ating mga challenges sa atin sa DepEd. Dun sa grading system is, tama yung observation mo. Ako rin also, na-observe ko, there are some students na, yes, tama, magandang grades, mataas na grades, honor student. Tapos minsan sa isang assessment, or even, hindi lang isa, dalawang, tatlong assessment, medyo nahirapan siya. So, siguro medyo challenging assessment, pero imposible naman, di ba? May mga ganun na nahirapan siya. Pero kasi nga kapag lalong-lalo na kapag with high honor, di ba usually with high honor, with highest honor, yung mga bata, talagang nag-i-expect yung school na madadatnan nila na itong batang ito magaling, so konti na lang yung aming ipupush. Kasi nga tuturuan nila para ma-push pa yung bata. Alam ng teacher kung saan siya pwedeng ipasok yung talagang estudyante na nangangailangan talaga ng tulong niya. Pero kapag lang yun, nakita na with highest honor, talagang, sandali lang. Parang medyo kulang pa siya sa ganito. Di ba? So, at least dun sa grading system, alam natin kung sino yung deserving na talagang bibigyan ng mataas na grade. Ayan. At saka minsan daw, napansin din, kapag sa ranking, alphabetical. Di ba? No, halimbawa kung ako letter Z ang apelyido ko, pero ako yung top 1 sa klase, tapos ang letter Z ang last name ko, so ako yung huling tatawagin. Yes po. Ganun yun. So, di ba? So, parang, I don't know, ano ba yun, masabi bang, hindi naman, kasi nga yun yung bagong ngayon eh. So, pwede sigurong tawagin siya sa last part, pero i-recognize. Yes, nasa intern din po namin, while tinatawag yung pang-last na student based on the apelyido is, sinasama na din po doon kung ano yung distinction niya, kung with high, highest, or with honor. Yun. So, maganda yung ganun. So, halimbawa, from this letter Z, with highest honor. Yes po, ganun po. So, that's good. Kasi nga minsan, yung iba yung perception, unang tinawag, sabihin siya yung top 1. Diba? Kasi yun yung nakasanayan traditionally. Kung sino yung unang tawagin, siya yung nangunguna sa school. But they don't know that is, some of them, they don't know na alphabetical pala. But anyway, so it's now 10:46. So, ano yung advice mo sa ating mga future na mga teachers na gustong maging ikaw? Sabi niya, how to be you, Ma'am Pamela. Dahil nga mahirap maging top at mag-magna cum laude po. Sige, sa mga future board exam takers, mga kabataan, lalo na sa mga kapwa ko Bangsamoro, do not ever give up sa dream ninyo. Kung ang dream ninyo ay ang pagiging top-notcher, then huwag sana kayong magsawang ilaban yan hanggang sa dulo, dahil ang reward na yan is a hard-earned reward. Mahirap ang journey na lalakbayin ninyo. You will exert so much effort, time, sacrifices, and perseverance, and hindi yan siya nakukuha lang sa ilang araw or ilang linggong pagsasakripisyo, but it takes months or even years of consistent hard works. So,
Another thing is that yung success, there's no shortcut in success. Kailangan nyo yung pagtrabahuhin at kailangan kayong dumaan sa butas ng karayom. So, kapag nasa review na kayo, make the most of it because it's not like you will review for the rest of your life. It's just a season, ilang months lang din naman yon. And yung suffer na may experience nyo sa review is nothing compared sa reward na marireceive nyo once na nag-top notch kayo. Higit sa lahat din ay sana maging pag-asa tayo at maging inspirasyon sa bayan natin na tayo ay may kakayahan din na makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay, hindi lang sa board exam, kundi sa iba pang larangan. At huli din po ay nauna lang din po ako soon in perfect time in Allah's grace ay kayo naman po ang papalakpakan at magiging inspirasyon ng marami. So work hard for your future. The harder the journey, the sweeter the success, and the greater the dream that you want, the greater sacrifice that it requires, and also mag-expect din ng greater challenges. But again, sabi ko nga, kapag natapos na yung hardest point ng life ninyo sa pag-take man ng board exam, it is nothing compared sa reward na marireceive natin pag nakita na natin yung pangalan natin sa list of top-notchers. In the end, lahat ng mga sacrifices natin ay nagiging worth it. So, yun po yung ma-advise ko sa inyo. Yes, ang ganda-ganda naman ng pagkasabi, no? Anong sabi mong the harder the journey is the sweetest the victory. Yan, ang ganda. So, dapat sa isip niyo yun dahil take it from the expert na nandito po ngayon. So, anything you want to say thank you? May gusto ka bang pasalamatan? Yes po. Maraming salamat po sa DXTC 95.9 radio natin, FM Cotabato City sa pag-iimbita sa akin dito. At It's an para, honor. yes, makabahagi din po ng aking karanasan. And also, thank you din po sa ating Kuya DJ Harris sa pag-imbita sa akin sa araw na ito. Okay. Maraming salamat din sa oras na binahagi mo sa amin dito. At sa mga kaklase mo. Ay, yes Oh, yeah. po. Sa mga kaklase ko ay hello kung nanonood man kayo. Kung hindi, baka sa replay. Mapanood nila, oh. Sige po. So, Oh. magandang umaga sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung kayo ay nagtuturo na ngayon. Sa mga pamilya ko din nasa bahay namin. Sa mga mentors ko din na probably nasa school, kung may work man sila or nasa bahay. Kasi Sunday pa lang Sunday. ngayon. Yes, Sunday ngayon. And sa lahat po ng mga nanonood ngayon, mga kabataan, mga nag-a-aspire maging top-notchers din, hoping na sana kayo naman po ang next. Ayan. Again, maraming salamat. Ang aming pong bisita ngayong umaga ay ang isa sa top-notcher po ng kakalabas lang na licensure exam for teachers last March 2026 kung saan siya po ay nag-top 5. Actually, dalawa po sila. Abangan nyo yung isa kung pupunta dito. Yung isa pong top-notcher. So, all the way from Mindanao State University, Maguindanao, sila po ay nagtapos ng under secondary level, General Science. General Science ba? Ayan. General Science at Magna Cum Laude. Yun oh! Ang hirap. Yung magna cum laude. How much more nasa top 5 pa. Maraming salamat by Pamela. And again, ito yung mga sinasabi ko sa bawat bisita po namin dito. This is your first time in Boses ng Kabataan ng radyo natin. Hopefully, there will be a second time and third time around. Kapag pagbalik mo dito, isa ka ng principal o isa ka ng mas mataas na posisyon or whatsoever something para i-update mo kami na heto na po tayo ngayon. Because ganun yung ginagawa namin. So sorry kung medyo nakukulitan kayo sa amin. Halimbawa, kapag inimbita namin kayo dito dahil gusto naming ma-update yung bawat listeners po natin dito na talagang naka-tune in sa atin. Dahil paglabas pa lang ng pangalan ninyo, ang sabi ng isa sa mga listeners ko, DJ Harris, interviewin mo yung top 5 ng MSU. Digo pa, dulduha ko muna. Kapag dyan timanundo sila. Sabi ko, hintayin nyo lang dahil so far nag-message na ako sa kanila, baka medyo busy. At alhamdulillah, at pinagbigyan tayo. So, because ang ating mga kabataan naman is gustong marinig yung bawat mga kabataan natin na tulad din yun na ang daming
tawag na dyan, ang laki ng achievement dahil bihira lang ito. Maraming salamat by Pamela. And to the rest of the faculty and staff of the MSU Maguindanao, maraming salamat po. And of course, ating Chancellor by Jeriana Fertitiam Limbona sa 100% support na binigay. Diba? Supportive Chancellor. Very supportive Chancellor. Mula sa mga estudyante, faculty, and staff, talagang supportive. So, kitang-kita naman ang resulta. Di ba? So, nandiyan dyan ang mga top-notchers sa di kalidad na edukasyon sa MSU Maguindanao. With that, muli ako po ngayon yung lingkod ng kabataan. Ako po si DJ Harris, ang pinakamatamis na DJ sa balat ng Cotabato. Ang kukontra appear po tayo. Magandang umaga po, Bangsamoro. Ito po muli ang Boses ng Kabataan. Have a blessed Sunday, Bangsamoro.